Bidding sa lahat ng locally funded na flood control at iba pang infrastructure projects ng DPWH ipatitigil muna ni Secretary Vince Dizon. Pag-i-issue ng Immigration Lookout Bulletin sa ilang opisyal ng DPWH at contractors hiniling ni Secretary Dizon sa Department of Justice. Bagong liderato ng Department of Transportation tiniyak na ipagpapatuloy ang mga napasimulan ni Secretary Vince Dizon. Apat na siyam na puganting Korean nationals na sangkot sa iba't ibang mga kaso ipinadeport ng Bureau of Immigration. 12 luxury vehicles na nakapangalan sa mga diskaya na kumpiska na ng Bureau of Customs. At ika-11 bagyo ngayong 2025 pumasok na sa bansa ayon sa Pag-asa. Bagong sama ng panahon, pinangalanang Bagyong Kiko. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, September 3, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Formal nang naisalin kaninang umaga ni Secretary Vince Dizon kay Acting Secretary Giovanni Lopez ang pamamahala ng Department of Transportation. Ito ay matapos na mailipat si Secretary Dizon sa Department of Public Works and Highways. Tiniyak naman ng bagong liderato ng DOTR na ipagpapatuloy niya ang mga napasimulang pagbabago ni Secretary Dizon sa sektor ng transportasyon. Mula sa San Juan City, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, ano ang mga ibinili ni Secretary Vince Dizon kay Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez? Magandang umaga, Ella. Ayon nga kay DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez ay tila nalula siya doon sa dami ng mga schedule na iiwan sa kanya ni outgoing DOTR Secretary Vince Dizon. Kanina ay na-turn over na ni Secretary Dizon kay Acting Secretary Lopez ang bandera ng DOTR, simbolo ng pagpapasa ng kapangyarihan bilang bagong leader ng Department of Transportation. Sa huling speech ni Dizon sa opisina ng DOTR, emotional siya dahil napamahal na anya sa kanya ang naturang tanggapan. To the DOTR family, I'm sorry if you're watching now. I'm sorry, this is not a proper goodbye, but I promise I will come back here to say the proper goodbyes in the next few weeks. It's just that medyo may trabaho ng konti sa kabila, sa iyong brother, sa ating brother agency, sa DPWH. Ayon naman sa Acting Secretary, ang una niyang gagawin ay masiguro na itutuloy ang mga nasimula ni Secretary Dizon. Ang first order of business ko po, actually, nung tinanong ko mga schedule ni Secretary, ang dami pala at kailangan kong ituloy. Tapos pinulong po, nag-execom po kami at tinanong ko rin ko ang mga deadlines na binigay ni Secretary Vince. Tinanong ko rin yung mga hindi pa nababayaran at yun po ay kailangan kong talagang gawin na ngayon at ipagpapatuloy lang. Pero bago pa man ang turnover ceremony ay nagsagawa na ng inspeksyon si Acting Secretary Lopez sa Metro Manila Subway Project sa gagawing Ortigas Station. Ayon kay Lopez, simula ngayong araw ay sisimulan na ang konstruksyon sa naturang istasyon matapos nga mabinbin ng higit 2 taon. Ngayon na po, ayan, nagtatrabaho na po sila. Demolish na po natin at tuloy-tuloy na po ang pagpapatayo ng istasyon. Ang pagpapakuha po dito ay naayon sa batas, meron kaming writ of possession. Kung may problema, inaayos na po namin pagdating sa mga ibang mga lugar at saka dito, mga site na inaayos pa rin namin.
Dito kasama ng acting secretary si Pasig City Mayor Vico Soto na nagpahayag naman ng suporta sa proyekto. Wala ng mga major roadblocks. So we're very thankful, right? Sabi nga, hindi siya matatapos sa loob ng term natin. Okay lang, importante na simulan na at wala ng additional delays pa. Kanina nasabi rin ni Acting Secretary Lopez na bago nga matapos ang taon ay nasa 95% na ng right-of-way issues dito sa Metro Manila Subway Project ang mareresolba na. At yan muna ang ating update mula rito sa San Juan City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Ipinagutos ngayon ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang pag-pause o pansamantalang pagpapatigil ng bidding sa lahat ng locally funded na mga proyekto. Kabilang na dito ang lahat ng flood control at iba pang infrastructure projects. Paliwanag ng kalihim, kailangan muna nilang i-review at aralin ang mga naturang proyekto o base sa direktiba ng Pangulo na linisin ang DPWH at huwag nang masayang pa ang pera ng taong bayan at ng gobyerno. So, the President does not want any more money of the government, of the DPWH, thrown sa igog. Sabi niya, use his own words. Ayaw na niyang matapon na naman sa igog ang mga pera at ang mga proyekto ng taong bayan. Kaya today, I will issue an order to pause all the ongoing bidding of the locally funded projects. Samantala, sumulat na rin sa Department of Justice at Bureau of Immigration si Secretary Dizon para hilingin ang pag-i-issue ng Immigration Lookout Bulletin sa ilang opisyal ng DPWH at ilang contractors, kabilang na ang mag-asawang Sara at Pacifico Diskaya. I have just signed a request to the Justice Secretary, copy furnished the Bureau of Immigration, for a request for a lookout order for these individuals listed here. I would like to thank the Senate Blue Ribbon Committee and the House committees because we based this list on their ongoing investigation. So, kung at sino yung mga inimbitahan, sinumpina, ito ang pinagbasihan natin. Iginiit ngayon ni Pasig City Mayor Vico Soto na dapat may managot sa issue ng maanomalyang flood control projects. Sa isang panayam kay Mayor Vico, ngayong umaga, sinabi nito na hindi dapat hayaan na mamatay lamang ang issue ng anomalya sa flood control nang hindi napapanagot ang mga taong sangkot sa korupsyon. Sinabi rin ng opisyal na nakikipagtulungan ang kanyang tanggapan sa national government agencies hinggil sa kanilang inire-request na mga dokumento at sinabing nagsasagawa rin sila ng hiwalay na investigasyon ukol dito. Para kay Mayor Vico, magandang development ang isinasagawang investigasyon ng Senado at Kamara dahil may kapangyarihan ng mga ito na makapagsabpina ng mga personalidad at mga dokumento. But really, what's important is that cases are filed. Whether with the ombudsman or the appropriate courts. So yun talaga yung pinaka-importante dito. So maganda naman yung nangyayari ngayon, at least na pag-uusapan, nakikita, for Senate and the House, they have their powers, pwede sila magsabina ng tao, ng documents. So magandang simula yun, pero sa dulo, importante dito, and what we're trying to help with is that the appropriate cases be filed.
Nakuha na ng Bureau of Customs ang lahat ng 12 luxury vehicles na nakapangalan sa pamilya Diskaya matapos ang isinagawang court-ordered search operation sa Pasig City. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, 7 sasakyan ang isinuko kagabi habang ang 3 pang unit ay nasa service centers para sa repair at sunod ding ibibigay sa BOC. Kabilang sa mga nakumpiskang sasakyan ang Rolls-Royce Cullinan, Bentley Bentayga, Maserati Levant at iba pang high-end SUVs. Patuloy namang biniberipika ng BOC ang importation records ng mga ito at tiniyak na may kaukulang aksyon laban sa anumang paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Ipinahayag ni House Infra Committee at Bicol's Harap Party List Representative Terry Ridon na maaaring imbitahan sa pagdinig si Ako Bicol Party List Representative Zaldi CP. Ito ay kung may ebidensyang mag-uugnay laban sa kanya sa mga maanumalyang proyekto ng pamahalaan. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Naiuugnay kay Ako Bicol Party List Representative Saldico ang SunWest Incorporated, isa sa 15 contractors na nakakuha ng pinakamaraming flood control projects sa pamahalaan. Dating House Appropriations Chairperson, si Representative Ko noong 19 Congress at taong 2019 naman ang maiulat na nag-divest na ito mula sa kumpanya. Ayon kay House Infra Committee Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, kung may ebidensyang makapag-uugnay kay Congressman Ko sa mga maanumalyang proyekto, iimbitahan nila ito sa pagdinig. So if there is a showing that there are anomalous contracts, anomalous projects, substandard proposed that are linked to SunWest, then we might be compelled to. Samantala, si Navotas City Representative Toby Chanco, unang iginiit sa joint House panels na dapat imbitahan ng kapwa kongresistang siko sa legislative inquiry dahil sa umano'y bilyong pisong halaga ng insertions sa 2025 budget. Pero naniniwala naman si Redon, hindi ang Infracom hearing ang akmang kumiting dapat duminig sa isyong ito. So ang sinasabi ko, doon sa 13 billion, si Congressman Saldico is a proponent of 13 billion pesos plus of worth of projects. So, ito ay sa BICAM pinasok itong mga ito. Kaya it was in line with Congressman Erice's motion of inviting Congressman Saldico dahil siya ang may alam ng BICAM. So, tanungin natin, bakit ganyan? I think I have real objections on how relevant budget insertions is on the flood control code. Kasi this matter is not even raised in the Senate hearing. It's just Congressman Chanco is raising it. So I think if he actually wants to do it, he should file an action resolution looking into these budget insertions. I don't know if he actually filed it. No? Patuloy na naniniwala ang Navotas City Representative walang patutunguhan ng House Infracom hearing sa maanumalyang flood control projects dahil may mga mambabatas umanong sangkot dito. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ng presidente ng isang construction company na isa sa nakakuha ng pinakamaraming flood control projects sa pamahalaan na may 2 kaanak itong opisyal sa lokal na pamahalaan sa Sorsogon. Samantala, nais ipa-lifestyle check ang opisyal ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB sa gitna ng umano'y accreditation for sale scheme. Nagbabalik si Rosalie Coz. Ihayag ni Lawrence Lubiano, presidente ng Center Waste Construction and Development Incorporated, na may kapatid itong mayor at councilor sa probinsya ng Sorsogon. Kabilang ang construction company sa 15 contractors na nakakuha ng pinakamaraming flood control projects ng pamahalaan. Taong 2009 pa nagsimulang magkaroon ng proyekto sa pamahalaan ang Center Waste Construction. Sa pagtatanong ni House Assistant Minority Leader at Akbayan Party List Representative Shell Chocno, ipinahayag nitong may mga kaanak siya sa Sorsogon na nanunungkulan sa lokal na pamahalaan. Meron po ba kayong kamag-anak, asawa o kaya kapamilya na nasa gobyerno ngayon? Yes po. Sino po sila? Tanong kanilang posisyon.
Po. Sino po sila? Yung sinasabi niyong kamag-anak ninyo. Kapatid ko po, Your Honor. And what is his position in government? Mayor po, ngayon, sa isang bayan sa Sorsogon. Saan po? Sa Sorsogon. Sa Sorsogon. Aside from your brother or is that sister? Wala po akong sister. Sino pa po? Brother ko po, city councilor din po sa Sorsogon. Si Lubiano ang top donor sa kampanya ni Senate President Francis Chis Escudero noong 2022 national elections. Inamin nitong 30 million pesos ang halaga ng kanyang donasyon pero binigyang diin itong personal donation ito at hindi galing sa kanyang kumpanya. Your Honor, personally ko po donation or nag-donate po ako kay Senator Chis yung 30 million. Hindi po galing sa company yun, galing po yun sa akin as a personal individual. Samantala, nais ipa-lifestyle check ni House Deputy Speaker at Zambales 1st District Representative Jay Conghun ang opisyal ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB. Sa gitna ito ng ulat na may accreditation for sale scheme kung saan 2 milyong piso umano ang halaga ng paglalakad ng lisensya ng PCAB. Papaimbestigahan ka namin, attorney Kasi ang ano namin, ang info sa amin, nakatira ka sa Ayala Alabang at ang dami mong sasakyan. Hindi po. Anyway, Mr. Chair, yun lang po. I-request natin na i-lifestyle check itong si attorney dahil ang balita rito, ito yung pasimuno na nagbebenta ng mga registration sa pickup. Ako po ay nakatira lang po sa Kupang Muntinlupa po. Isang ahensya ang PCAB na nakaugnay sa Department of Trade and Industry. Walang kontratista ang maaring magpatakbo ng negosyo sa bansa nang hindi nakakakuha ng lisensya mula sa PCAB. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinaayos ng mga senador sa executive branch ang proposed budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Partikular ito sa mga nakasaad sa 2026 National Expenditure Program o NEP na natuklasan ng Senate Committee on Finance na may red flags. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Ibalik sa executive branch ang panukalang budget para sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Ito ang inisyal na mungkahi ni Senador Paulo Benigno Bam Aquino sa pagdinig ng Senate Committee on Finance. Kasunod dito ng natuklasang red flags sa 2026 National Expenditure Program o NEP na panukalang pondo mula sa executive branch. Partikular ito sa nasa 500 items sa NEP ng mga DPWH flood control projects na may pare-parehong halaga o detalye. Paliwanag ni Senador Bam, dapat gumawa ng DPWH budget para sa mga totoong flood control project. Let's refuse to accept this DPWH budget, Mr. Chairman. There's an ongoing investigation. Inaaral yung mga proyektong ito. There are so many questions, so many red flags that you have already pointed out with Senator Lacson. Wag ko natin tanggapin ito, ibalik natin to sa executive. We have 4 months to give it back to us na maayos na. Wala nang mga ghost project, wala na pong mga flood control sa mga lugar na wala namang flooding. Ngunit ayon sa Department of Budget and Management o DBM, wala sa konstitusyon o rule ang pagbabalik ng NEP sa ehekutibo. Kaya isa pang suhestyon ni Senador Bam, hintayin ang resulta ng mga investigasyon na isinasagawa kaugnay ng mga umano'y anomalya sa flood control projects. Tugon naman ni DBM Secretary Amena Pangandaman, nakapag-usap na rin sila ni DPWH Secretary Vince Dizon na nangakong sisiyasatin ang lahat ng panukalang proyekto ng ahensya. So they will check each and every line item po ng mga projects and programs and they will provide a report po. So yung mga kinakailangan palitan, okay siya, papalitan nila in a form of a department amendment. Of course, we also need safeguards pagdating din po doon, no? And at the same time po, pwede rin nyo naman po bawasan din yung level ng DPWH. Kung 800 billion siya ngayon, if you're not comfortable dun sa buong flood control or dun sa buong you can bring it down to 500 billion or 400 billion. Suwestyon naman ni Senador Loren Legarda, burahin ang buong proposed budget ng DPWH at hayaang si Secretary Dizon na ang gumawa ng bagong supplemental budget o errata na pagkumpirma ng mga kamalian sa sulat.
And as chair, Senator Gatchalian has the power to change the complexion. But of course, depending on the interpretation of the President's message when he said, we must not touch the NEP. So I'm just concerned about the President's initial message that as much as possible, we must respect the NEP with the way we received it. So that's where the balance that we should do. Sinabi naman ni Pangandaman na magsusumite si Dizon ng Department Errata na ibibigay sa House of Representatives. Kaya kung may papalitan pa niya sa panukalang budget ay ang House General Appropriations Bill o HGAB na ang aamyendahan ng Senado. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Suportado ni bagong Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang bubuuing Independent Commission ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa bagong opisyal, naniniwala itong dapat nang itigil ang internal investigation sa sariling ahensya upang maiwasan ang conflict of interest at masiguro ang transparency sa mga investigasyon. Narito ang report ni Mia Alonzo. Bilang bagong kalihim ng Department of Public Works and Highways o DPWH, naniniwala si Secretary Vince Dizon na dapat nang itigil ang internal investigation sa loob ng ahensya. Ayon sa kalihim, mayroong inherent conflict of interest kung ang DPWH ang patuloy na mag-iimbestiga sa sarili nitong anomalya. Let us allow the Independent Commission to do its job. And I personally do not believe that an organization should be investigating itself. That is at the very least, very awkward. Dagdag pa niya, kapag tuluyan ng naitatag ang Independent Commission ng pamahalaan ay nakahanda ang departamento na makipag-cooperate sa investigasyon. Gayon din ang patuloy na isinasagawang cleansing sa loob ng ahensya. Kaugnay naman ito, nagbigay naman ng reaksyon si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kaugnay ng pagbuwag sa kanyang itinayong Anti-Corruption Task Force. Welcome po yun. Alam mo yung pagbuwag lang po naman ng I created only those yung Anti-Graft Corruption Committee para meron lang po sanang a body na tatanggap lang yung mga sumbong ng ating mga kababayan for them to report kung ano na nakikita nila sa mga tauhan namin sa DPWH. Ayon pa sa dating opisyal, naniniwala siya na may mga hakbang na ang bagong halal na kalihim, kaya naman ang pagbuwag sa binuo nitong task force ay welcome at walang issue. Samantala, kaugnay naman ng issue ng red flag sa budget ng DPWH, tiniyak ni Secretary Dizon na bukas sila sa gagawing pagbabago, pagbawas o realignment sa pondo ng ahensya. Kung meron pong red flag, then titignan po natin kung ano yung mga red flag na yan. Kung kakailanganin pong baguhin, tanggalin o kung ano man ang kailangan gawin, kasama po yan sa proseso. Pero as of now, wala pa po akong nakikita ni isang numero man lang sa budget ng DPWH at kailangan po naming pag-aralan yan at kailangan ko din pong makausap si Secretary Pangandaman at para maintindihan ko. So, kung open ako sa prosesong yun, of course, lahat po tayo ay subject sa budgetary process ng Kongreso. Binigyang diin ng kalihim na ang proseso ng paglilinis at pagpapalit ay normal na bahagi na pinagdaraanan ng alinmang institusyon, pribado man o pampubliko. Bagamat alam nila na magiging mabigat ang kakaharapin sa proseso ng ahensya, ay handa silang makipag-cooperate upang muling maibalik ang tiwala ng mga tao. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panunumpa ng mga bagong opisyal ng League of Provinces of the Philippines. May panawagan naman ng Pangulo sa mga governor sa gitna ng issue sa flood control projects. Mula sa Malacanang, kumuha tayo ng detalye kay Nel Maribuhok, live.
Nel, ano ang panawagan ng Pangulo sa mga gobernador? Yes, Ella, hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga opisyal ng League of Provinces of the Philippines o LPP na makipagtulungan sa national government sa pagsusuri sa mga proyekto. Sa gitna ito ng issue sa umunay anomalya sa flood control projects. Binigyan din ng Pangulo ang halaga na masuring mabuti ang mga proyekto. Nagsimula pa lang ang laban at mahaba pa ang ating tatahakin. Umaasa ako na kasama namin kayo sa bawat hakbang sa pagsusuri sa mga proyekto, sa pagsasaliwanag sa mga nakabli na kadliliman. Kaya't hinihikayat ko kayo, paglingkuran natin ng buong katapatan ng sambayanan. Tiyakin natin nasa wasto ang mga proyekto na ipinapatupad ng pambansang pamahalaan at ng lalawigan at isiwalat natin kung may makikitang taliwas. Ayon sa Pangulo, hindi dapat masayang ang pera ng taong bayan para lang sa pansariling interes. Bukod rito, hinimok rin ni PBBM ang mga governor na suportahan ang Zero Balance Billing Program ng pamahalaan. Samantala sa kakapasok na balita, inatasan ni Pangulong Marcos ang Budget Department at bagong itinilagang kalihim ng Department of Public Works and Highways na si Secretary Vince Dizon na repasuhin ang panukalang budget ng DPWH. Ayon sa Pangulo, ang review ay dapat magbigay daan sa mga nararapat na pagbabago sa budget para matiyak ang transparency. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Mariboho. Dami lamang umano ng ibang tao ang 3 hanggang 4 na kontratista mula sa top 15 contractors ng flood control projects. Ito ang ibinunyag ni Senator Vicente Sotto III sa gitna ng issue ng mga umano'y anomalya sa mga naturang proyekto. Mula sa Senado, alamin natin ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, pinangalanan ba ni Senator Tito Sotto kung sino-sino ang mga kontraktor na binabanggit na gumagamit ng dami na kontratista? Aga hindi pa pinapangalanan ni Senate Minority Leader Vicente Tito Sotto III ang kung sino yung mga umano'y dummy contractor. Ngunit mas malalaking contractor anya ang nasa likod ng mga kontratistang itong nasasangkot sa mga umano'y anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Paliwanag ni Senador Sotto, nangyayari ang mga dummy contractor hindi lang sa 15 kontratista na kasama sa listahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Marami pa anyang ibang gumagamit ng tao bilang may-ari ng kumpanya ngunit hindi nabubuko. Ito ay maaari niya ay dahil wala itong ghost project o racket o kurakot lang ang ginagawa kaya hindi nabubulgar. Ngunit sa mga dummy contractor, sinabi ng mambabatas na posibleng sangkot dito ay mga opisyal din ng pamahalaan. Dito sa top 15 na puro bilyon-bilyon ng na racket sa flood control, meron talaga kaming alam. Hindi lang suspecha. Meron kaming alam na mga at least 3-4 doon ay yung mga nakalistang pangalan, hindi yun talagang may-ari. Kumpiyansa naman si Senador Tito na 1 o 2 sa mga kontraktor ay garantisadong dummy. Iniimbestigahan pa rin anya ang issue na ito kasama ang mga underground investigation at kaunting intelligence. Plano ni Sotto na isiwalat ang mga pangalan ng mga kumpanya na natukoy nila na dummy contractor sa susunod na pagdinig ng Senado kaugnay ng issue. Aga nakatakda ang susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects sa Lunes, September 1. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Tinatalakay ngayong araw sa House of Representatives ang nangyayaring pagbaha sa Metro Manila. Dumalo sa nasabing pagdinig ang ilang ahensya ng gobyerno na may kaugnayan sa pagpaplano ng mga proyekto para maibsan ang malaking problema sa baha. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Jed Neresina live.
Jed, ano-ano na ang mga napag-usapan dyan sa pagdinig ng Committee on Metro Manila Development? Magandang tanghali, Ella. Kasama sa mga napag-usapan na sa nasabing pagdinig ay ang mga plano at ongoing plans ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, partikular na ng DPWH at MMDA. Ito ay kaugnay ng flood control projects, partikular na sa National Capital Region. Ilang mambabatas na ang bumusisi sa ginagawa ng mga nasabing ahensya kung mayroon na ba talaga silang solusyon para matuldukan ang pagbaha sa rehiyon. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH ng National Capital Region, may ongoing plan at projects na sila kaugnay ng nangyayaring pagbaha sa National Capital Region. Nabanggit sa pagdinig ni DPWH, NCR Assistant Regional Director Engineer Montrexis Tamayo, kabilang sa inisyatibo ng ahensya ay ang improvement ng mga drainage, maging ang rehabilitasyon ng mga pumping station sa Metro Manila. Bukod dito, mayroon din silang isinasagawang cleanup drive sa mga creek, estero, ilog at iba pang daanan ng tubig. Ayon sa DPWH-NCR, may 441 flood control projects na nakatala sa rehiyon ngayong 2025. Paliwanag ni Engineer Tamayo, problema sa right-of-way at working permits ang kadalasang dahilan ng delay sa mga proyekto. Sinagot din niya ang naunang sinabi ni QC o ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na higit 100 flood control projects sa lungsod na hindi umano nagkaroon ng coordination sa kanila. As far as I know po kasi, every project po has been coordinated po sa mga local government units kasi sumusulat po sila para makapag-construct po yung bawat implementing offices natin. The problem is, siguro po nagkaroon ng lapses yung mga implementing offices namin kasi may mga projects, as far as I know, na hindi pa nabigyan ng clearance pero nakapagpatuloy. So I think yun po yung naging problema po nung coordination po in between agencies po. Bukod sa DPWH, dumalo rin ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ayon kay Chairman Attorney Romando Ortez, kasama sa pinaplano nila ngayon sa tulong din ng local government units ay ang proposed rainwater impounding facilities sa iba't ibang lungsod sa National Capital Region, kung saan dito aniya kukunin at iipunin muna ang tubig ulan na siyang nagdudulot ng pagbaha sa rehiyon. Pansamantala munang sinuspende yung pagdinig doon sa Metro Manila Development Committee, pero nabanggit kanina ng MMDA at DPWH na may consolidated study or may drainage master plan na para sa Metro Manila na ayon sa DPWH, ongoing na yung kanilang data collection o data gathering kung saan inaalam nila yung status ng mga drainage system sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila bago nga maisakatuparan o masimulan itong sinasabing drainage master plan para sa NCR. Ayan muna ang update mula rito sa House of Representatives. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Natapos na kahapon ang Judicial and Bar Council o JBC ang interview sa 17 aplikante para sa susunod na ombudsman. Ayon sa Supreme Court, bago matapos ang buwan ng Oktubre ay dapat mayroon ng maitalaga ang Pangulo. Narito ang report ni Dante Amento. Sa loob ng 3 buwan matapos mabakante ang pwesto ng ombudsman ay dapat may kapalit na ito. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, dahil nagretiro si Ombudsman Samuel Martires noong July 27, inaasahang may maitatalaga na ang Pangulo bago matapos ang October 25. Kahapon ay natapos na ng Judicial and Bar Council o JBC ang interview sa 17 aplikante para sa pwesto. Kabilang sa mga tanong ng JBC ay may kinalaman sa issue ng ghost projects, lifestyle check, access sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Gayon din ang kanilang integridad at pagiging patas kapag naupo sa pwesto. Dagdag pa ni Attorney Ting, pagkatapos ng interview ay patuloy ang proseso ng pamimili at kabilang sa magiging batayan ang interview, exam at kanilang ranking sa bar kung makasama ba sila sa shortlist.
Tatanggap din anya ng mga reklamo ang JBC laban sa mga aplikante na ikukonsidera rin kung mapasama sa listahan na isusumite sa tanggapan ng Pangulo. The public can actually file a complaint with the JBC regarding any of the applicants. So after the interviews, ang gagawin po ng JBC, they will collate lahat ng meron silang psychological evaluation, yung results ng written exams, yung results ng interview, as well as results ng survey or any of the complaints. Hihintayin din ng JBC hanggang sa huling deliberasyon ang Ombudsman clearance para sa hindi pa nakapagsumite nito tulad ni Justice Secretary Crispin Rimulya at retired Judge Felix Reyes. Kapag nabigo silang magsumite ng clearance hanggang matapos ang huling deliberasyon ay hindi sila isasama sa shortlist. Yes, so one of the requirements under the rules is an ombudsman clearance. So that means wala na silang pending administrative or criminal case before the ombudsman. Kapag nasa Pangulo na ang listahan, pipili isa ng isa sa mga ito at hindi pwedeng wala siyang pipiliin dahil ito anya ay labag sa konstitusyon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dinidinig ngayon sa House of Representatives Committee on Justice ang issue ng extradition at posibleng pag-amyenda sa Philippine Extradition Law. Kabilang sa mga imbitado sa pagdinig ay ang Department of Justice, Department of Foreign Affairs, National Bureau of Investigation at iba pa. Mula sa House of Representatives, nagbabalik si Dante Amento live. Dante, ano na ang mga natalakay dyan sa pagdinig? Magandang tanghali, Ella. Sa unang session o second regular session ng House of Representatives Committee on Justice ay nagbigay ng briefing ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kabilang na po dyan ang Department of Justice, ang National Prosecution Service at gayon din ang Interagency Council Against Trafficking o IACAT kaugnay sa kanilang mga plano, programa at mga hamon habang ginagampanan ang kanilang trabaho. Ang Committee on Justice ay pinangungunahan ni Congresswoman Jerville Luistro. Kasama rin sa imbitado sa pagdinig ang Department of Foreign Affairs, National Bureau of Investigation o NBI, Bureau of Immigration at iba pa. Ayon kay Luistro, kabilang sa layo ng kanilang pagdinig na magkaroon ng legislative measure para mapalakas ang capacity ng Department of Foreign Affairs, DOJ, Office of the Solicitor General sa paghawak ng extradition. Dahil dito, inaasahan na magkakaroon ng revision o pag-amyenda sa Presidential Decree o PD number 1069 o ito yung Philippine Extradition Law na naipasa noon pang 1977. Ma-enhance ang batas kasang-ayon sa international standards. Identify legal and operational challenges encountered in the implementation of PD 1069 and evaluate the need for legislative reform. We also aim to consider proposals that will modernize and harmonize our extradition law with international best practices in order to foster more efficient, just, and accountable mechanisms of cooperation with the foreign states. Lalim ng PD number 1069, kapag may Pilipino na nakagawa ng krimen sa ibang bansa, ay kailangan hihilingin ng foreign diplomat ng isang estado o bansa ang extradition ng akusado. Sa ilalim din itong PD 69, Ella, ay ang request ng isang estado sa pamamagitan ng kanilang foreign diplomat ay dadaan po yan sa Department of Foreign Affairs o DFA. Kasama rin ito yung original na kopya noong sentensya, noong akusado, gayon din yung arrest warrant laban sa kanya. Yan ang ating update mula dito sa House of Representatives. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Ipinadeport na ng Bureau of Immigration kaninang umaga ang nasa halos 50 puganteng Korean nationals. Ayon sa immigration, nahaharap sa iba't ibang mabibigat na kaso ang mga naturang Koreano sa kanilang bansa. Mula sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City, may report si Mia Alonzo live.
Mia, ilan itong mga ipinadeport na Korean fugitives at ano-ano yung mga kinakaharap nilang kaso? Magandang tanghali sa iyo, Aga. 49 na mga Korean fugitives ang naipadala na o napabalik na ng Bureau of Immigration sa kanilang mga bansa. Base sa tala ng Bureau of Immigration, ito na yung pinakamarami na mga napadeport na mga dayuhan magmula noong 2017. At ayon din sa BI, nahaharap ang mga ito sa financial nature na mga kaso pagbalik nila sa kanilang bansa. Samut-saring kaso na may kinalaman sa large-scale fraud, illegal gambling, scamming, embezzlement at iba pa ang kinasasangkutan ng 49 na Korean fugitives na pinabalik na ngayon ng Bureau of Immigration sa kanilang bansa matapos na idineklarang pugante ng kanilang pamahalaan. Kaninang umaga, nahati sa 3 batch ang 49 na mga Koreans na ipinadeport ng BI na binubuo ng 6 na babae at 43 na mga lalaki. Ayon kay Bureau of Customs Commissioner Joel Anthony Viado, tinatayang nasa bilyon hanggang trilyon ang nakuha ng mga ito mula sa mga individual sa bansang kanilang pinanggalingan. Wala naman anyang namomonitor ng mga Pilipinong nabiktima nito. Siguro they have this notion, and by deporting ngayon po, we will disprove that notion na madaling magtago dito sa Pilipinas. Yan yun ang notion mo doon. So by the partnership that we entered into with the South Korean government, we will disprove that notion that the Philippines is a safe haven for fugitives of any nationality. Hindi ho pwede magtago rito. Bagamat may natitira pang mga pugante na kulang sa 50 na nasa pangangalaga na rin ng ahensya, plano naman na isnudin agad sa mga susunod na linggo ang deportasyon ng mga ito. Aga, ipinahayag din kanina ni Bureau of Immigration Commissioner Viado na yung 2 sa mga deportees ay iimbestigahan kung talagang legit yung mga kaso na isinampa dito sa Pilipinas dahil nabanggit ng opisyal na ginagamit ding taktika ng mga deportees itong pakikipagsabwatan sa ilang mga Pinoy para kasuhan sila para magkaroon ng delay sa proceedings ng kanilang deportation at makaiwas na maharap sa kasong naghihintay sa kanila doon sa kanilang bansa sa Korea. Samantala, nandito rin naman kanina sa press conference si Ambassador Lee Sang-hwa at sinabi nito na sagot naman ng Korea yung pamasahe na ginamit ng mga deportees. At yan muna ang update mula dito sa NAIA Terminal 3. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Mia Alonzo. Iginiit ng Department of the Interior and Local Government DILG na ang kaligtasan ng mga estudyante at school personnel ang pangunahing dahilan ng pag-anunsyo ng class suspensions tuwing may masamang panahon. Paliwanag ng kagawaran, ang mga rekomendasyon ay mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na may pinakabagong datos sa lagay ng panahon at kalamidad. Ayon sa DILG, binibigyan ng kalayaan ng mga pribadong paaralan na lumipat sa online classes tuwing may suspensyon upang matiyak ang tuloy-tuloy na pag-aaral. Dagdag pa ng ahensya, magkasabay na dapat isinusulong ang kaligtasan at karapatan sa edukasyon sa pamamagitan ng maagap na koordinasyon ng DepEd, LGUs at mga eskwelahan. Available na simula September 15 ang personalized na student beep card na may automatic 50% discount ayon sa Department of Transportation. Kailangan lamang magpakita ng valid school ID o registration form at maipiprint na ang student beep cards on the spot. Valid ang student beep cards sa loob ng 1 taon at pwedeng i-renew kada school year. Sumalang ngayong araw sa pagdinig ng House Committee on Appropriations ang panukalang 2026 budget ng Department of Education. Kabilang sa tinalakay ang lumalalang insidente ng bullying sa mga paaralan. Aminado rito ang tagapanguna ng kagawaran na si Secretary Sani Angara at inihayag ang mga paraang ginagawa ng DepEd para tugunan ito.
Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano-anong hakbang ang ginagawa ng DepEd para tugunan ang insidente ng bullying sa mga paaralan? Ella, aminado si Department of Education o DepEd Secretary Sani Angara na lumalala ang mga insidente ng bullying sa mga paaralan. Meron pa nga anyang ulat kung saan binansagan ng Pilipinas na bullying capital of Asia. Ginawa nito ang pahayag ng tanungin sa mga hakbang na ginagawa para tugunan ng issue sa pagdinig ng panukalang pondo ng DepEd para sa 2026. Ayon kay Secretary Angara, bagaman may 4,000 posisyon para sa guidance counselors, may problema sa supply nito. Kaya naman nagpatupad ang DepEd ng Scrap and Build program upang makalikha ng mas maraming posisyon para sa Guidance Counselor Associates. Para sa 2026 National Expenditure Program, nasa 10,000 Student Counselor Associates ang available positions. Mas madalian niyang mag-hire dito dahil hindi na kailangan maging master's degree graduate at sapat na ang pagkakaroon ng units para sa psychology at iba pang counseling courses. Ito ay para magabayan ang mga mag-aaral. Pero ayon kay House Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Rene Co, malayo ang bansa sa international standard na pagkakaroon ng isang guidance counselor sa bawat 250 estudyante. 27 million anya ang mga estudyante sa basic education kaya dapat mayroong 54,000 counselors. Tugon naman ni DepEd Secretary Angara, kakailanganin ng 1 trilyong pisong pondo para sa full implementation ng mental health and well-being na isang long-term plan. Dagdag pa nito, batay din sa ulat, mayroon lamang 30,000 psychometricians sa bansa, kaya may suliranin din sa supply. Ella, hanggang sa mga oras na ito ay nagpapatuloy yung pagdinig ng panukalang pondo ng DepEd para sa 2026. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. At para naman sa ating ulat panahon, isa ng ganap na bagyo ang binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pinangalanan ito ng Pag-asa na Bagyong Kiko. Gayunman, inaasahang agad rin itong lalabas ng PAR mamayang hapon. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, narito po ang latest sa Bagyong Kiko. Magandang umaga. Ganda nga pong naging bagyo yung low pressure area na ating binabantayan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at ngayon ay may local name na Bagyong Kiko. Itong si Tropical Depression Kiko ang unang bagyo ngayong Setyembre at ang pang-11 bagyo sa buong taon ng 2025. At base naman po sa ating latest satellite imagery kaninang alas 10 ng umaga, itong si Tropical Depression Kiko ay malapit na nga po sa border ng ating Philippine Area of Responsibility at maya-maya nga ay posible na nga po itong makalabas ng ating PAR. Kaninang alas 10 ng umaga, huli po nating namataan si Kiko sa layong 1,170 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Sa ngayon, meron po itong taglay na hangin na aabot sa 55 kilometers per hour at bugso na aabot sa 70 kilometers per hour. Sa ngayon po, kumikilos po ito pahilaga sa bilis na 15 kilometers per hour. Ngayon si Kiko, dahil nga po ay malayo po ito sa ating kalupaan, wala po itong direktang epekto sa ating bansa o yung ulap po niya ay hindi magdadala ng mga pag-ulan sa anumang bahagi ng ating bansa. At wala din po itong indirect effect sa ating country. Wala din po itong enhancement o hindi niya pinapalakas ang southwest monsoon o habagat. At ngayon po yung habagat lamang po ang nagdadala ng maulap at maulang panahon sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. At dito naman po sa ating forecast track and intensity, maya nga po or sa susunod na mga oras ay posible na nga po makalabas itong si Kiko sa ating PAR. At habang nakalabas na nga po ito sa ating PAR, ay posible pa nga po itong mag-intensify bilang isang tropical storm category bago po ito mag-landfall, posible po sa may southern Japan area. Bukas po yan ng umaga. At dahil nga po malayo sa ating bansa itong si Kiko, wala po tayong tropical cyclone wind signal na nakataas sa anumang bahagi ng ating bansa.
Ito naman po ang ating forecast ngayong araw. Patuloy pa rin pong umiiral ang southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Particular na nga po dito sa may Batanes, Babuyan Islands, pati na rin po sa may Ilocos region at dito rin po sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Asahan ang makulimlim na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil sa habagat. Pero sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, asahan naman po ang maaliwalas na panahon sa umaga, ngunit mataas po yung tsansa ng mga biglaang pag-ulan sa hapon o sa gabi. Ito naman po ang ating mga agwat ng temperatura. Para naman po sa Palawan, Kabisayaan at sa Mindanao, asahan naman po natin ang bahagyang maulap hanggang maulap na papawirin na may tsansa pa rin po ng mga localized thunderstorms pagdating ng hapon o gabi. At ito na nga po ay wala na nga pong masyadong direktang epekto ang southwest monsoon sa ating Palawan, southern sa southern part ng ating Pilipinas, ngunit yun nga po ay magpapatuloy pa rin po ang mga afternoon rain showers at posible pa rin po yan sa susunod na mga araw. Ito naman po ang ating mga agwat ng temperatura. Bibili ang lokal na pamahalaan ng Itogon Benguet ng lupa para sa relokasyon ng mga residenteng naapektuhan ng nagdaang bagyo. Ang detalye hatid sa atin ni Grace Doctolero live. Grace, saan bibili ng lote at ilang ektaryang lupa ang kailangan nilang bilhin? Yes, Ella. Bibili ng lote at ilang ektarya ang kailangang bilhin ng lupa sa Itogon Benguet sa may Antigen, Luwakan, Itogon at 19 na ektarya ang bibilhin. Dalawampung bahay ang tuluyang nasira habang 20 naman ang bahagyang nasira matapos ang malakas na bagyo at hanging habagat sa paligid ng Virac, Itogon, Benguet. Kaya sa kasalukuyan, lubos na nagiging mahirap ang sitwasyon ng mga residenteng naapektuhan at nawalan ng ari-arian. Ayon sa pamunuan ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Itogon, halos wala nang naiwan na residente sa lugar malapit sa ilog kung saan naitala ang pagragasa ng malalaking bato at putik sa kasagsagan ng bagyo at habagat. Bumabalik lang raw ang mga residente para kunin ang iba pang gamit nila na pwede pang pakinabangan. Upang maibigay ang tamang tulong sa mga nabiktima ng kalamidad, maliban sa mga inisyal na tulong na naipapaabot, bumili ang lokal na pamahalaan ng lote na magsisilbing relocation site. Nasa 19 na ektarya ang nasabing relocation site sa bahagi ng Antigen, Barangay Luwakan at inaantabayanan na lamang ang proklamasyon ng lupa. Sa ngayon, kinokompleto na lamang ng Itogon LGU na ang mga papel upang maiproklama na ito. Ayon sa MDRRMO, matagal nang nabigyan ng pagkilala ang relocation site batay sa assessment ng MGB, DNR at iba pang kaugnay na ahensya. 10 milyong piso ang inilaan ng lokal na pamahalaan para sa lupa at dagdag na 10 bilyong piso ang pondo para sa pagpapatayo ng kalsada na tutungo sa site at sa pagpapatayo ng mga bahay. Ayon sa alkalde ng naturang bayan, umaasa siya na magsisimula na ang proyekto pagpasok ng Setyembre. Samantala, tiniyak ng mayor na magpapatuloy ang naibibigay na tulong sa mga biktima ng mga nakaraang kalamidad at ipinapangako ang patuloy na pagkakaisa ng LGU para sa pagpapatuloy ng tamang tulong at pangailangan ng mga residente sa Itogon. Marami na ang nakalaan na financial na tulong ng munisipyo para sa mga nasirang bahay, totally at partially damaged. Gayon din sa mga nawalan ng kabuhayan sa naturang bayan. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Binulabog ng bomb threat ang Batangas City Integrated High School kaninang umaga. Ayon sa Batangas City Police Office, agad na pinalabas ang mga estudyante sa paaralan kaninang alas 7 ng umaga. Nakasaad umano sa ipinadalang mensahe ng sender na may itinanim na bomba sa eskwelahan.
Una nang nakatanggap ng bomb threat ang Damabini Academy sa Lipa City, Batangas kahapon, September 2. Nilinaw ng PNP Lipa na kasama ang Provincial Explosive Ordnance Division at K9 unit na walang natagpuang bomba sa Mabini Academy matapos ang isinagawang inspeksyon. Kinansila ang lahat ng klase at aktibidad bilang pag-iingat. Mariing kinundina ng pamunuan ng dalawang paaralan ang bomb threat na nagdulot ng takot at nagpaalala na ang pagpapakalat ng ganitong uri ng impormasyon ay isang seryosong krimen. Ang mga taong mahuhuli na nagpapakalat ng maling impormasyon na nagbibigay ng takot sa publiko ay maaaring makulong at maharap sa kaso sa ilalim ng Presidential Decree 1727 o pagbibigay ng false information. Isang magnitude 5.2 na lindol ang muling yumanig sa silangang bahagi ng Afghanistan nitong Martes. Malapit ito sa lugar na matinding tinamaan din ng magnitude 6.0 na lindol noong linggo. Ayon sa mga otoridad, higit 1,000 at 400 na ang nasawi at mahigit 3,000 naman ang sugatan na karamihan ay nasa lalawigan ng Kunar kung saan libo-libong bahay ang nasira dahil sa pagyanig. Patuloy ang paghahanap ng mga rescuers sa mga biktima na nasa ilalim pa rin ng mga gumuhong gusali. Nag-anunsyo na ang European Union at iba pang bansa ng pagbibigay ng tulong, ngunit nananatiling kulang ang pondo para sa napakalaking pangangailangan sa lugar. 11 narco-terrorist ang napatay matapos pasabugin ng US forces ang isang speedboat na nagdadala umano ng droga mula Venezuela. Ayon kay US President Donald Trump, ang mga nasawi ay bahagi ng Tren de Aragua-Gaang na umano'y kontrolado ni Venezuelan President Nicolas Maduro. Ipinakita ni Trump ang video ng nasabing bangka bago ito sumabog sa dagat at iginiit na walang nasaktan sa panig ng US forces. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Efeso, Kapitulo 5, versikulo 15 na nagsasabi, "Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang paggalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.